Good evening, everyone. Hallelujah. God bless you all. So, purihin ang Panginoon. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At welcome everybody sa ating pong online Bible study. Okay. So, praise God. At nasa iba na ngayon ating background. Parang akala mo nag-iisa ako rito. Parang may lalabas na white lady doon sa likod din. Alright. Mula po tayo sa hotel. Nandito lang tayo sa bahay ng aking anak. So praise God. Glory to God. Hallelujah. So sa gabi po ito, meron po tayong napakahalagang topic about prayer. Why is it important? Or why it is important to pray. All right. So, purihin ang Panginoon. Everyone, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa kagandahan po ng gabing ito, sa kagandahan ng panahon. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong biyaya na kami po ay patuloy nakakapangaral, nakakapakinig na isalita. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, so that we understand the deep things of the Holy Spirit. Reveal to us, Lord, ang importance of prayer. Maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo, and those who are sick, let them all be healed. Touch them, Lord. Touch their spirit, soul, and body in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. We receive your blessings tonight. We are blessed and anointed to be a blessing in Jesus' name. Amen. Amen. Every time na, alam mo, matagal ko nang ginawa itong outline na ito, matagal ko na ituro. Pero every time na aking pagbubulay-bulayan, every time na pag-aaralan ko ang outline ito, lagi mayroong fresh revelation na binibigay ang Panginoon. So I pray and hope na ganun din sa inyo. No? At laging let's expect fresh revelation. Huwag yung, ay, alam ko na yan about prayer. Lahat yata ng topic sa prayer, pag-aralan ko na. No, mababansot ka, kapatid. And that is pride. No? Hindi natin masasabi, kapag napakinggan natin, alam na natin. Tayo ay nagpapatuloy na yung aaral ng salita ng Panginoon. Wala pong gagraduate sa atin under the school of the Holy Spirit. Naka-enroll tayo sa University of the Holy Spirit. Wala pong graduation na. Graduation lang natin pag umakyat na tayo sa langit. Okay, so ito napakahalagang paksa. Why it is important to pray? Bakit nga ba napakahalagang manalangin? Okay ba bago pa mananampalataya? Lagi ko sinasabi na kaya mga mananalangin pa, alam naman Diyos ang lahat. God knows everything. He is omniscient God and God knows everything. No? At hindi pa natin nahihingi, alam na niya. At totoo naman, there were times na experience natin na hindi pa natin nahihingi, iniisip pa lang natin, may tugon na kaagad ang Panginoon. No? Nakakamanga. Pero hindi paraging ganoon. No? Depende sa sitwasyon at depende rin kung bakit tumugong kaagad ang Diyos, inisip mo pa lang. Marami tayong maipapaliwanag patungkol dyan. No? Pero para huwag kayo malito, dito tayo focus sa why it is important to pray. Ano ba ang silbi ng panalangin? No? Ang Diyos ba, kung tayo ba hindi manalangin, kikilos ba ang Panginoon? And there were times na gustong kumilos ang Panginoon, hindi siya kumikilos dahil hindi tayo nananalangin. Okay? Bakit? Kasi po, ang pagiging tao natin sa mundong ito, ang pagkakalikha sa atin, we are free moral agent with freedom to choose our destiny. Meron po tayong free will. No? And God created man to become His partner forever sa buong eternity. Kaya lang, alam natin yung story ng Bible, bumagsak po ang ating unang magulang, si Adam and Eve, sa kasalanan. At dahil doon sa fall of man, ay na-postpone yung plano ng Diyos. Pero hindi pa tapos. God is always victorious. Gumawa siya ng paraan to restore mankind. To restore mankind to His salvation,
at to restore mankind sa relationship and fellowship at partnership. Okay, pag-aaralan po natin yan. Yung relationship, fellowship, and partnership with God. Okay, so basahin po natin ang 1 Chronicle chapter 7 verse 14 para magkaroon kagad tayo ng idea, no? Mabilis po ba akong magsalita? Okay, at purihin ng Panginoon. Yung iba po, humabol na lang kahit wala pa rito. Anyways, naka-record naman ito, no? And don't forget to like this video para mas gawin ng Facebook ay malayo yung reach ng ating pong video. The more na maraming likes and comments, ini-expand po niya yung lawak ng ating viewers. Ano? Okay. So, let's read 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Ano sabi dito sa Tagalog? I-paraphrase po natin. Kung ang aking bayan, nangungusap, God is speaking of His people. Kung ang aking bayan, ang aking mga tao. So, nung sinulat ko ito, patungkol ito sa bayan ng Diyos, sa Israel. Ngayon, under the New Covenant, kasama sa bayan ng Diyos ang church. The church, the body of Christ, is God's holy nation. Okay? At sa church, combination ito ng Jews and Gentiles. Alright, so saka natin paliwanag patungkol sa church. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan, sa panahon natin ngayon, under the New Testament, pwede natin sabihin, kung ang aking mga anak, kasi ang New Covenant, New Testament is sonship. Ang Old Testament, ang mga Jews, ang Israel, tinatawag na servants of God. Under the New Covenant, tayo hindi tinatawag na servant lang. We are being called as sons of God or children of God. And if we are children of God, ayon sa Bible, we became co-heirs with the Lord Jesus Christ. Naging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Mas mataas yung ating kalalagayan under the New Covenant or New Testament kaysa sa Israel under the Old Covenant. Okay? Kaya ang Diyos gumawa ng bagong covenant to establish a better covenant, with better promises. Okay? Bigyan ko lang kayo example. Sa Old Testament, wala pong naboborn again. Yes. Sa New Covenant, nandyan ang karanasan na ikaw ipapanganak sa kanan Diyos. Born again experience. Sa Old Covenant, ang Holy Spirit, hindi lahat ng Jews ay may Holy Spirit. At ang Holy Spirit, hindi nananahan sa mga tao. So, sa mga Jews, sa mga Hudyo, or Israelites, hindi nananahan. Nananahan lang ang Holy Spirit, bumababa lang kapag mayroong assignment na dapat i-accomplish or i-fulfill ng lingkod ng Diyos. Kagaya ng mga tinatawag niya, sila David, sila Gideon, sila Samson, at yung mga gagamitin ng Diyos. Kaya ang anointing of the Holy Spirit ay bumababa lang, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na gagamitin niya. Usually, yung merong role o merong assignment from the Lord for the sake of His nation. At ang anointing or Holy Spirit ay bumababa sa kings, priests, prophets, judges. Pero hindi sa lahat ng tao. At hindi nananahan ang Holy Spirit sa loob nila. Doon lang ini-empower lang sila. Then after ng assignment, ma-fulfill, umaalis ulit ang Holy Spirit. Come and go ang Holy Spirit. Hindi kagaya sa New Testament, sa New Covenant, sabi ng Panginoon, and the Holy Spirit will come, and He will be with you forever. He is with you, kasama niyo siya,
and He will be in you. Mananahan sa loob ng inyong pagkatao o sa inyong katawan. Kasi under the new covenant, mapalad po tayo. We have the indwelling of the Holy Spirit. Imagine the God who created the whole universe into existence is now dwelling in our body. Yes, totoo po yan. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Yan yung mga talata. No? Yan yung mga talata. Sabi ni Jesus, sino mang umiibig sa akin, ay siyang tunay na nananahas sa akin. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa aking salita o nag-iingat sa aking salita, ay siyang tunay na umiibig sa akin. At iibigin siya ng Ama, at iibigin ko rin siya. At kung magkaganon, kami, sila daw, ng Ama, ay mananahan sa Kanya. The Father, tsaka ako, will dwell in Him. Kanino? Sa umiibig sa Panginoon. Sino yung umiibig? Yung tagatupad ng salita. Kung hindi ka tagatupad, hindi ka masunuri sa Panginoon, hindi ka tunay na umiibig. Hindi ka rin tunay na nananampalataya. Pakisali ka lang. Yung tunay na Kristiyano, tunay na umiibig, tunay na nananampalataya sa Panginoon, yung nag-iingat sa salita ng Diyos, pinangahawakan, pinamumuhay, sinusunod sa salita ng Diyos, sila yung tunay na umiibig at ang pangako ng Diyos, ng Panginoong Jesus, I will manifest, I will reveal myself to Him. At meron pa isang pangako. Ako at ang Ama, kami, mananahan sa Kanya. See? Nangangako ng indwelling of His presence. Nandun po yan sa John chapter 14, verse 21 and 23. Okay. Now, sabi dito, if my people called by my name humble themselves and pray. So sa prayer po, mahalaga sa prayer ay alam natin ito, isa sa mga principle sa tamang biblical prayer ay merong humility sa puso natin. We must, don't forget, we must always humble ourselves when we come or when we enter into the presence of God to pray. Kailangan po ang humility. Yes. Hindi nakikinig ang Diyos sa panalangin ng taong puno ng pride. Ang pinakikinggan ng Diyos, yung taong may mapagpakumbabang puso, yung humble. Kaya tapos na po ang pride sa ating mga Kristiyano. No? Alam ng tao mo pride, hindi mo mapapaamin ang kasalanan yun. Ang tao mo pride, hindi mo mapagsisisi yan. Ulit-ulit na gagawa ng kasalanan. Ang tao mo pride, naku, hindi mo mapapalapit sa Diyos yan. Ang tao mo pride, gusto niya sariling, akala niya kaya niyang gawin lahat. Ang tao mo pride is the jack of all trades and master of none. Pagka sa ministry, gusto niya kanya lahat gawin. Akala niya, malaki ang reward niya kapag ginampanan niya lahat. Siya na apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Hindi po ganang ministry. Specific ang Diyos pag tumawag. Kapag ang Diyos tumawag sa inyo, yung ka, huwag kang alis sa calling na yon. If God called you to be an apostle, be a good apostle. If God called you to be a prophet or evangelist or pastor or teacher, kung alin man dyan, stay ka dyan. Abide in your calling. Why? It is important to abide in your calling because the anointing of God give us personal anointing, and that personal anointing in us will always go with that calling. The anointing that God gave us will always follow our calling. Kaya kung ikaw ay prophet, be a prophet. Kung ikaw be evangelist. Huwag ka mag-ambisyon ng hindi ka naman tinawag ng Diyos sa gano'n. At huwag mo sasakupin lahat. At kung anong pinagagawa sa ng Diyos to receive God's reward in the future, in heaven, kung anong pinagagawa, doon ka lang. Gawa ka ng gawa, nakigaya ka, hindi naman pinapagawa sa iyo. Okay, pagharap mo sa Panginoon sa Bema Judgment Seat of Christ, nakita mo, ang lit na reward mo. Lord, dami ko nagawa.
hindi ko naman pinapagawa sa iyo. Kaya mo ginagawa because meron kang hidden motive. Ay, naku, delikado yan. Okay, so sabi dito sa 2 Corinthians chapter 7, verse 14, it is important to have a humble heart. At sinabi rin yan sa 1 Peter chapter 5, verse 5, that God gives grace to the humble. But He resists those who are full of pride or proud. Nagmamataas sarili sa kanyang sariling galing. Proud sa sarili. Hindi naman masama maging proud ka sa na-accomplish mo, nagawa mo. Pero tinutukoy dito yung proud na full of pride ka. Na para bagang ang galing-galing mo kinukuha mo. Inaagawan mo ng glory ang Panginoon. Na para bagang kaya mo nagawa yun dahil sa sarili mong galing, sarili mong dunong. Inagawan mo ng glory ang Panginoon, then you already received your reward. Wala ka ng reward sa langit. So sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, God resists the proud, but gives grace to the humble. See? So it is important when we come into the presence of God, let's come to the presence of God with a humble heart. Kaya sabi dito, if my people are called by my name, humble themselves and pray and seek my face. Ano ibig sabihin to seek my face? Ibig sabihin, interested ka na makilala mo lubos ang Panginoon. At kung interesado ka makilala ang isang persona, ba, meron kang natipuhan na magandang babae. No? At gusto mo siya, hangang-hanga ka sa kanyang kaganda. Lahat ng impormasyon gusto mong makuha. Interesado ka sa kanya, saan kaya nakatira ito? Ano kaya yung tunay na pangalan ito? Ano ba, nag-graduate ba ito? Ano, saan ito? Mayaman ba ito? Mahirap? Ano, matalino ba ito? Saan ba ito nakatira? Sino bang mga kaibigan nito mga ito? Saan ba, ano ba ang Facebook account ito? Naku, interesado ka. Bakit ka interesado? No? Na gusto mong makilala. Sabi ka makilala. Dapat ganun tayo ka-interesado na makilalang lubos ang Panginoon. At kung interesado ka sa Panginoon na makilala mo siya lubos, lahat buong scriptures from Genesis to Book of Revelation, lahat ng impormasyon, gusto mong makuha, lahat ng revelation of God, gusto mong hakutin, makilala mo lang ang Panginoon. Dahil kapag kilala mo ang Panginoon, hindi ka mananalangin ng sasablay. Why? Kasi kilala mo ang Panginoon eh. Kilala mo ang Panginoon, ayaw niya ng ganyang hinihingi mo. Kakarnalan yan. Sa flesh yan. At kung kilala mo ang Panginoon, alam mo kung ano yung mga gusto niya. Kung ano yung perfect will niya. At kung mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi ka hihingi ng taliwas sa kanyang kalooban o taliwas sa kanyang kagustuhan. Ang hihingin mo, yung in line sa kanyang kagustuhan. Kaya ito ang isa sa principle of prayer, we must ask sa ating prayer, we must ask God something that is in line with His will. Yan ang sekreto sa panalangin. Kailangan ang hihingin mo in line sa kalooban ng Diyos. Then what is the will of God? Eto, paano malaman ang kalooban ng Diyos? Punta ka sa Bible. The Bible is the Word of God. And the Word of God is the will of God. See? So sabi dito, if my people humble themselves, principle number 1 sa prayer, humble your heart before God, before you enter into the presence of God, nagpapakababa ka na. No? Ulitin ko, hindi sumasagot ang Diyos sa taong puno ng pride at nayabang at nagmamarunong. Tumutugon ang Diyos sa taong nagpapakumbaba. Bigyan ko kayo ng example. Sa Bible, merong ikinuwento si Jesus, isang Pharisee, isang religious leader, mataas ang pinag-aralan sa Jewish law, at isa naman tax collector. Sabay silang pumunta sa templo to pray to God. At nung makita ng Pharisee, ito yung tax collector, the sinner. Alam niyo, nung araw, pag tax collector ka, lalo na kung ikaw ay Jew, naku, galit na galit sa iyo ang taong bayan. Bakit?
Kasi bago ka maging tax collector, usually ang tax collector, mapepera yan, mayayaman na. Bumibili sila ng right sa Roman governments para sila ay maging tax collector para sa Roman government. Ewan ko lang kung magkano ang, kung may percentage o ano, hindi ko pa nakapasalik-salik. Basta, pag sila ay nagkaroon title, the tax collector, binigyan sila ng authority ng Roman government na mangolekta ng tax. Ako, galit sa iyo mga Jew. Bakit? Ang feeling ng mga Jew, traitor ka sa bayan nila. Sinakop na nga sila ng Roman Empire. Ngayon, magtatrabaho ka pa sa nanakop sa atin. Parang katumbas mo yung panahon ng Hapon. Alam niyo yung mga kapili. Sino ang mga kapili? Hapon? Ba hindi. Ang mga kapili, Pilipino. Yun yung taga-sumbong sa Hapon, taga-bigay ng impormasyon sa Hapon kung anong plano ng mga gerilya ng Pilipino. No? Taga-turo ng mga gerilya at humahalubilo yun sa mga Pilipino. Hindi mo alam, yung kwento ka ng kwento, katabi mo pala kapili, isusumbong ka niya sa Hapon. Trader ang mga kapili. Kaya, pag sinabi ng Hapon na, sino rito ang mga guerrilla. Tawag si kapili. Ikaw turo sa amin kung sino guerrilla. Opo. Arigato. Naku, magsasaklob na yan ng bayong. Yung bayong, yung native na parang basket na may butas, may mata. Pupunta sa plaza, papipilahin ang lahat ng mga kalakihan. At lalapit at ituturo isa-isa. To. Naku, pag naituro tayo, firing squad. Kaya galit na galit ang mga tao sa kapili. Kinukwento ng tatay ko, sila magkapatid, dalawa sila magkapatid para lalaki. Nandun sila sa simbahan, pinaupo lahat ng kalaki. Eto na, dumating na yung kapili, kinakabahan sila. Minsan, kahit na hindi ka gerilya, kakabahan ka, baka may turo ka. Naku, ito na. Ba, nilampas-lampasan sila. Kada turo, nilumanampas sa kanila. Hindi sila tinuro magkapatid. Alam nyo, after the war, nung dumating ng mga Amerikano, yung mga kapili niya, inaresto yan, pinagpapatay yan. Tinapon yan sa hinukay na, na kanal. Kaya pala, nilalampas-lampas sa sila. Later, nalaman nila, yung kapili ipinsan pala nila. At niyan ay inihulog at sinaksak ng bayoneta ng mga tao na nagpanggap na namatay, tinamaan, tanggal ang tenga. Kaya nung payapa na, bigla sumulpot yan, buhay pala. Wala ng tenga. Hanggang ngayon, tanda ako pangalan. Inabutan kong pabata ako buhay pa rin siya. Pinsan pala nung tatay ko. Sabi ko, trader itong mga ganito. So, ganyan din yung mga tax collector. Kaya galit ang mga tao at pati yung mga Pharisees, Antipas. Sabi nung Pharisees sa temple, nakita niya, bay sumasamba, nagpipray yung tax collector. Sabi niya sa Panginoon, Lord, buti na lang, hindi ako kagaya nitong tax collector na makasalanan ito. Ako, malagi ako nagpa-fasting, nagbibigay ako ng tithes. Bait ko, kung ano sinabi na positive sa kanyang sarili. Tinaas ang kanyang sarili na si Ibanan. At ito namang tax collector, hindi makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib, hiyang-hiya sa Panginoon. At sabi, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Inaamin niya na siya'y makasalanan. At sabi sa Panginoon, kaya sa palagay niyo, kaninong panalangin ang tinanggap ng Ama? Sa Pharisees, sa religious leader, o sa taong makasalanan, tax collector? Alam mo sabi ni Jesus, mas pinakikinggan ng Diyos yung kagayang tax collector na umaamin, nagpapakababa sa presensya ng Diyos, umaamin sa kanyang nagawang kasalanan. Napuri pa yung tax collector. So, gano'n kahalaga yung pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Every time you enter to the presence of God, don't forget to humble yourself before God. At hindi lang ito humble-humbolan, ha?
na papractice nyo mag-humble. No, alam ng Panginoon, ang tao merong humble heart. Hinuhubad mo lahat ng iyong pride as you enter into the presence of God. Because you cannot enter into the presence of God without humbling yourself before God. Kaya sabi, if people say, humble themselves, number one, humble, humility, and pray, and seek my face. Yung sinasabi ko sa inyo, seek my face, and turn from their wicked ways. Lumayo sa kanyang maruming ginagawa. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So, makikita natin yung principle of prayer dito pa lang sa intro pangalan nito. No? Pero may makikita na tayo sa isang talata ito na apat na principle why God will answer our prayer. No? Principle number 1, humility. Principle number 2, pray. No? Kausapin mo ang Diyos. Ano ba pagkausap sa Diyos? Memorize mo yung prayer? Hindi. Yung laman ng puso mo, sinasabi mo sa Diyos. Pero yung prayer mo na galing sa puso, may kasamang humility. Kombinasyon, prayer plus humility. Then, you're always interested to know God personally. Interesado ka sa Kanya. And if you're interested to know God personally, lahat ng salita ng Diyos, halukayin mo. There is hunger and thirst in your heart to seek God. At yung salita, to seek my face, ibig sabihin, to know His character. To know Him personally and experientially. Yung ibig sabihin, to seek my face. And turn from their wicked ways. Ang tunay taong with a humble heart, when he pray, interesado sa Diyos, interesado makilala pa ang Panginoon, pumupunta siya sa salita ng Diyos, to know God, then, yung pinakahuli, umaalis sa masamang gawa. Hindi ka tutugunin ng Diyos habang ikaw ay nasa maruming ginagawa mo. Kailangan umalis ka sa maruming ginagawa mo. Turn from your wicked ways. Ano sabi ng Panginoon? When we humble our heart, ourselves before God and pray and seek His face and turn from your wicked ways, anong magiging resulta? Then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Tutugunin ko sila mula sa langit. Gaano kalayo ang langit? Yung kinaroroonan ng Ama, third heaven po yun. Gaano kalayo yun? There are 3 levels or 3 types of heaven. Atmospheric heaven, yung kinaroroonan ng clouds, mga ibon, yung nakikita natin, binabagsakan ng ulan, atmospheric heaven. Ang second level, mas mataas dyan yung galaxy, buong galaxy. Ang third heaven, yung lampas sa second heaven. Lampas sa galaxy, yung pinakaitaas, pinakamalayo. The third heaven, nandun ang paradise, nandun ang throne of the Father, nandun yung mga mahal natin sa buhay na pumayapa na at kinuha ng Panginoon. At doon din tayo pupunta. Now, imagine napakalayo kung ilang billion light years yun. Pero kapag ikaw ay nanalangin, pumikit ka lang, o kaya kahit mulat naman okay, mulat o pikit, actually, wala nang sinabi sa Bible ko, kayo mananalangin, pumikit kayo. Wala nang sinabi gano'n, kaya mulat o pikit. Kaya lang tayo pumipikit para huwag ma-distract. Imagine, yung napakalayo ng heaven, pag ikaw'y nanalangin na sincere before God, immediate, high-tech, dinig ka agad ng Diyos. Yung prayer. At pag tumugon ng Diyos, kahit anong layo, nandun ka agad ang tugon. High-tech na See? Ganun kabilis. Ang Diyos, mabilis talaga tumugon. And God is an answering God. Napatunayan ko po yan. Yes, napakabilis tumugon ng Panginoon. Again, testify ko po. Sabi na kapag kasawa naman yung testimony mo, ilang beses ko napakinggan. Ikaw napakinggan mo. Yung iba, hindi pa napapakinggan. At
Ang principle nga ng pagtetestify, kung totoong na-experience mo ang isang bagay, isang pangyayari, kahit ulit-ulitin, hindi nagbabago yung testimony mo. Yun pa rin. Bakit? Kasi totoo. Nakita niyo yung mga sinungaling ng mga witnesses? Dadaan yan sa interrogation, dadaan yan sa investigasyon, titingnan kung sisiyasatin kung nagsasabi ng totoo. Yung isang witness, siguro mga 5, 7 katao magtatanong. Paikot-ikutin ang tanong, pero ang tanong, yun din. Pupunta sa tanong na yun, parang tanong, pero paikot-ikutin. Hindi mo alam, pinapaikot ka, then hindi mo alam, nalilito ka na kung ano yung sinasagot mo. Yung sinagot mo sa unang nag-interview, iba doon sa pangalawang interview. Yung sinagot mo sa pangalawa, iba naman sa ikatlo. Nagkarambola, iba-iba ang sagot mo doon sa 7 nag-interview. Bakit? Kasi puro invento. Sinungaling. Hindi totoo. Yung iyong testimony, katang-isip. Pero kung totoong naranasan mo, kung totoong na-witnessan mo, hindi mo makakalimutan kahit gisingin ka, bagong gising, binabago, o ikaw natutulog pa. Pag tinanong ka sa testimony, same testimony, kahit 100 times yun pa rin. Kaya testify ko ulit sa inyo ito. Nung kami, siguro several years ago, around mga 20 years na siguro yun, no? Mga maliliit pa yung mga anak ko. So, nakalimutan namin yung susi sa bahay, kami umuwi, gabi na, siguro mga around 10 past na, wala nang tao sa karsada. No? Then, doon sa bahay namin, naglagay kami ng grills. No? May padlock yun, kasi maraming magnanakaw sa lugar na yun. So, hindi siya makakapasok sa grills, bago siya makapasok sa bahay, gigibain niya muna yung grills. So, hindi kami makapasok, meron trangka na, grills. Naiwan na yung susi sa bahay. At yung anak ko, nasa sala, nanonood ng TV. Ako, tulog mantika. Hindi magising. Binabato na namin yung bintaan, hindi pa magising. Then sabi ko, yung pag-asa, si Janja, yung gusto namin anak, nasa itaas. Madaling magising yun. Ang problema, aakit muna ako sa bubong. At saka ako, makikipag-usap sa kanya, saka ako siya tatawagin sa bintana. Gising ka agad. Ang problema, paano makakak sa bubong? Walang ibang way. At naisip ko, sabi ko, naku, ang tanging pag-asa dito, ladder, hagdan. Sa ganito, 10 oras ng gabi, saan naman ako kukuha ng hagdan? Ang mga kapitbahay, hindi ko alam kung may hagdan. At saka tulog na sila, mga 10:30 na noon. Bihirang-bihira na sa akin dumadaan. Then ako'y nanalangin. Sabi ko, Lord, alam ko, napaka-imposible nitong hihingin ko. But who knows? You are the answering God. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ngayon din, ng ladder para makakit po ako sa taas. Hindi ko makakalimutan ito, mga kapatid. God is alive. He is an answering God. Bumilang kayo ng 5 seconds. Gano'ng katagal yun? 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 seconds na yun, medyo naglakad-lakad ako ng konting gano'n. Umikot-ikot to. Pagtingin ko sa karsada, compound yun, sa labas ng compound, meron 2 mama, may dalang ladder. At hindi ko naman tinatawag, tumigil sa harapan namin. Compound yun. Medyo malayo pang distansya sa karsada, tumigil sila, parehong tumingin sa akin. Kaya sagot ko sa kanila, yes, mga brad, kayo yung hinihintay ko. Sabi ko, mga brad, pwede ba mahiram yung ladder nyo? Aakit lang ako sa bubong. Upo. Nakakyat ako. Then, nagising ako, nakapasok kami. Nagpasalamat ako doon sa 2 lalaki na dumaan. Sabi, sandali lang, mga kaibigan. Sa ganitong 10 oras ng gabi, bakit may dala kayong hagdan? Curious ako Bakit eksakto? Nagkakabit po kami ng mga poster sa poste. Sige. Ayun, salamat. Thank you. Pumunta ko sa karsada, tingnan ko wala na sila.
Tinignan ko mga poste, wala naman paskil. Nagkakabit daw ng mga poster sa mga, hindi naman panahon ng kandidatuhan yun. Sino yung dalawang yun? Maybe the angels of the Lord. Kasi sabi sa Bible, ingat kayo, yung mga nakakasalamuhan ng tao, baka mga anghel na. Kasi ang mga anghel, at that time, nakikisalamuhan sa mga tao. And until now, I believe, hanggang ngayon, yung mga taong pinapadala sa atin ng Diyos, yung hindi natin akala natin, ordinary human being, hindi natin alam, mga anghel na pala. Yes, totoo yan. Ganyan din nangyari kay Pastor Abak eh. Kaibigan ko si Pastor Terry Abak. Dating Iglesia ni Cristo, inampon ni matandang Felix Manalo. Kaso nga, ibang doctrine, nung nagpakahayag sa kanya ang Diyos, ini-reveal sa kanya that Jesus Christ is not just an ordinary human being, Jesus Christ is God. Ako nakakita siya ng anghel, muntik na siya mamatay. Hindi ko na po ikukwento yun. Ikukwento ko sa inyo. Nung yung kanyang anak, 50-50, payat na payat, may sakit, butot balat, teenager ng anak. Buwan-buwan nga, nasa San Juan siya. Wala naman siya sasakyan. Nasa kalsada siya. Walang pumaparang taxi. Lahat na sasakyan, parahin niya, jeep, taxi, private cars. Takot. Akala may dala-dala siyang patay. Ang payat-payat butot balat. Nandidiri ang mga tao, natatakot. Walang magsakay sa kanya. At siya yung mga iyak-iyak na bandang huli. Naalala yung sabi niya, Panginoon, Mama, tulungan mo anak ko. Bigyan mo po ako, padalan mo ako ng sasakyan. Walang gustong tumigil. After ilang minutes, eto na, humahagipis yung isang malaking van. Van na puti. At bumalik yung mistisong mama, balbasarado. At sabi, saan natin dadalhin? Abay, hindi nandiri. Hindi alam kung patay o buhay. Pero inakap yung bata at saan natin dadalhin? Tara na. Sa pinakamalapit ng ospital, tara na. Sinakay. Pagdating sa ospital, nilagay si stretcher, dinala sa emergency, sabi niya, teka, pasasalmatan ko yung mama. Pagtingin niya, wala na kagad. Takbo si Pastor Abak sa karsada, tinanaw niya yung van. Wala rin yung van. Ang bilis na wala. Sabi sa akin, alam mo, Pastor John, hindi ko alam kung sino. Sabi ko, Terry, it's either the Lord Jesus Christ or isa sa mga angels of the Lord. Kaya, teka, may naalala ko, alin, doon sa buting ban, may nakalagay, Savior. Malaking lettering, Savior. Naku, sabi ko, Pastor Abak, si Jesus yun. Jesus himself. Imagine, pag tumawag ka sa Panginoon, with a humble heart, tutugon ng Diyos. Sabi sa Ezekiel chapter 22, verse 30 and 31, alam nyo, nasa introduction pa lang tayo. Ang plano ko kanina, tapusin lahat eh. Pero, as the Spirit leads us, alam nyo, nasanay na kasi ako, bata pa ako mangaral, nasanay na ako na Spirit leads us under the leading of the Holy Spirit. Sabi sa Ezekiel 22, verse 30 and 31, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, so that I would not destroy it. But I found no one. Thus I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their way I have brought upon their heads, declares the Lord God. Nandun po yan sa Ezekiel chapter 22, verse 30 and 31. Tagalogin natin at ating iparaphrase. Ang sabi dito ng Panginoon Diyos, aking sinaliksik, naghanap ako ng tao sa inyong kalagitnaan na siyang maglalagay ng wall of protection para sa inyo. Tao na maglalagay ng walls of protection. Ano yung walls of protection na yon? Paano ilalagay yun?
and stand in the gap, natatayo sa pagitan ko at pagitan ng aking bansa o ng aking bayan. So yung wall of God, wall of protection, sinasabi ng Panginoon, ay protection ng Diyos kung meron taong mananalangin. God will provide that wall of protection. Kaya sabi dito, kung merong tao na gagawa ng walls, paano natin malilikha ang walls that will protect us? Walls that will surround us to protect us. Through prayer. Kaya sabi dito, tao na tatayo, who will stand in the gap before me for the land. Natatayo sa pagitan ko at ng aking bayan. At sabi ng Diyos, naghahanap siya. A person who will pray. A person who will pray for his nation. So that I would not destroy it. Kasi galit na ang Diyos, nagpipigil sa galit ang Diyos. Gusto niyang husgahan ang bayan ng Diyos dahil sa kasalanan. At tumatawag ang Diyos ng mananalangin. Pero walang sumulpot kahit isa. Walang tao na tumayo sa pagitan ng Diyos at sa pagitan ng bayan ng Diyos. Wala. A person who will stand in the gap before me and for the land so that I would not destroy it. Gusto ng Diyos sa pigilan ng galit niya. May tumayo lang na isang mananalangin who will stand in the gap. Ang tawag doon ay stand in the gap. Tatayo sa pagitan ng Diyos at noong problema. Ang bayan. Pero wala. But I found no one. Ni isang tao walang gustong manalangin. Man who will stand in the gap. Remember, nung nagalit ang Diyos sa Israel, sa bayan ng Diyos, sa mga Hebrew people, gusto nang lipulin ng Diyos ang mga Hebrew people. Tumayo sa gitna si Moses. Lord, wag. Kung lilipulin mo sila, isama mo na ako. Burahin mo ng pangalan ko sa aklat ng buhay. Bayanig. Napahinto niya ang galit ng Diyos. Hindi itinuloy ng Diyos ang judgment na nakalaan sa mga Hebrew people na matitigas ang ulo. Napigilan dahil merong nanalangin. May nakipag-usap sa Diyos. Merong tao who would stand in the gap. Sino yun? Si Moses. Yes, si Moses. Siya ang intercessor. Siya yung namagita. Ibig sabihin intercessor, namamagitan between God and His people. Siya yung tumayo. The man who stood in the gap between God and His nation. Kaya hindi nalipon ang bayan ng Diyos. Eh dito, naghanap ang Diyos ng tao na mananalangin, a man who would stand in the gap. Eh wala kahit isa. Kaya sabi dito, thus, I have poured out my indignation on them. Binuhos ko tuloy ang aking galit sa kanila. I have consumed them with the fire of my wrath. At nilipol ko sila sa pagitan ng apoy ng aking kagalitan. Galit na galit ang Diyos. Pero kahit gaano kagalit ang Diyos, at kahit gaano kalaking judgment naghihintay, pag meron taong nanalangin, hindi matutuloy. Yes. Their way I have brought upon their heads. Bumaba ang judgment ng Diyos. Walang tao who will stand in the gap. Walang taong nanalangin. So mga kapatid, yan, isa yan sa dahilan. No? Why it is very important to pray. At kung nangangailangan ating bansa, people who will stand in the gap, go ahead, be an intercessor of God's people. Mahal na mahal ng Diyos ang ating bansa. See, kailangan natin ipanalangin. Yes. At yung corruption sa ating bansa, kailangan natin ipanalangin. Don't hate those people, those corrupt politicians na gumagawa ng pagnanakaw. Don't hate them. Kaawaan pa nga natin. Bakit? Sapagkat naghihintay ang bunganga ng impyerno sa kanila to consume their souls in the future. Anong dapat natin gawin sa kanila? Kahabagan sila at ipanalangin sila, dalhin natin sa Diyos. Sapagkat kung nasa kaliwanagan ng pag-iisip sila, hindi nila gagawin yun. Bakit sila naging magnanakaw?
Mga magnanakaw na nakabaro, mga magnanakaw na nakatuksido, naka-Amerikana. Kasi nalinlang sila ng dyablo. And the devil is using them para maghirap ang ating bansa. So, ang dapat gawin sa sakla? To hate them? No. To bring them to God through our prayer. Kasi sila man maligtas din. Sila may biyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Don't hate people. Love them and pray for them para sila maligtas. Bakit inutusan tayo ng Diyos to evangelize the world? Even to go to the uttermost part of the earth to evangelize, to win more souls. Bakit? Because God so loved the world na ayaw niya na kahit isang tao ang mapapahamak. And before we go to those people, before we evangelize people, we must first come or enter into the presence of God to pray. Nandun ang sikreto ng effective evangelism, nandun ang sikreto ng effective na pangangaral to pray to God. Punta tayo sa ating Diyos, and God will equip us, empower us, and fill us with the abundance of His grace. He will fill us when we pray. And because of that grace, every time na nananagana ang grace of God sa atin, nananagana rin ang kapangyarihan sa atin. Paano mananagana ang grace of God and power of God sa buhay nating mananampalataya? Especially kapag tayo nag-evangelize, paano tayo magiging powerful? Sa ministration, sa mga tao. Enter into the presence of God through our prayer. That is why it is very important to pray. You need the power of God, pray. Yes, lalo na kung may kalaban tayo, may mga ika-cast out ng mga demonyo, pupunta tayo sa territory ng mga demonyo, ng dyablo. Kailangan pagpasok mo sa teritoryo ng dyablo, bago ka pumasok, empowered ka ng Diyos. At sagana ka na sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Saan mo makukuha yun? Through prayer. So, hanggang dito na lang mga minamahal. No? At hindi natin natapos to. Nasa intro pa lang tayo. So, next week, at ako po yung magsiseries sa prayer. No? Sa prayer naman tayo. Okay, alright. So, don't forget to like this video. Don't forget to share this video. So, Heavenly Father, maraming salamat sa ipagbiyaya, sa pakikinig ng mga salita mo, sa mga kapatid namin na narito. Bless them all, Lord. Bless them and empower them because they are now praying to you, O God. And Lord, every time we enter into your presence, we will not forget, Lord, to humble our heart before you. Nandun ang sikreto. And we want to seek your face every day, Lord. We want to know you more and more and more and more every day, Lord. At kami po, iniiwan namin ang lahat ng masamang gawa. Sapagkat gusto namin maging kalugod-lugod kami sa iyo. At kami magamit mo with a clean, pure heart. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong napakabuti na kalooban sa bawat sa amin. You are a great God. You are an answering God in Jesus' name. At kayo mga kaibigan nandyan, if you want to come to Jesus, if you want to believe and come to Jesus, you want to accept Him to be your Lord, your God, and your Savior, takbo po yan eh. Yung iba kung mag-pray, accept Him to be your Savior. Hindi na binanggit yung Lord. Kaya naman, ang daming lumapit kay Jesus, just want to receive the blessings as their Savior. Pero ang buhay nila, hindi nila Lord si Jesus. Kaya binibigyan ko emphasis yung tanggapin mo siya, sampalatayan mo, that Jesus Christ, number one, is God. Eh kahit pa maging Lord and Savior mo siya, pero kung dispilinghado at baluktot ang pagkakilala mo sa Kanya, He's just a human being, walang power ang prayer mo, kaibigan. You must believe that Jesus Christ is God. Yes. Di ba yun sinabi sa Romans chapter 10 verse 9? If you will confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, ano kayo tatanong sa Lord niya sa Hebrew? Yahweh.
Si Yahweh yung Diyos sa Old Testament. Si Yahweh yung Diyos sa New Testament. Si Yahweh, si Jesus, ang pinapadala ng Ama. Akala ko nung araw si Yahweh, yes, Yahweh is the Father, Yahweh is Jesus, Yahweh is the Holy Spirit. Pero akala ko noon sa Old Testament, yung nagpapakahayag, nakikipag-usap kay Moses, naghawi ng dagat na pula, nangungusap sa mga propeta. Akala ko God the Father. Hindi po God the Father. Hindi bumaba ang God the Father sa mundo. Ang bumababa at sinusugo na si Jesus at ang Holy Spirit. Binabak pa ng Holy Spirit. Kaya si Jesus yung Yahweh sa Old Testament. Siya yung kausap ni Moses sa burning bush. Siya yung kasama ng Hebrew people na nagpabukas ng dagat na pula, umawi ng dagat. Si Jesus yan. Kaya sabi, if you will confess that Jesus Christ is Yahweh and believe in your heart na siya ay namatay at muling nabuhay, you will be saved. So, kaibigan, if you want to be saved, believe that Jesus Christ is God. Accept Him to be your God. Accept Him to be your Lord, personal Lord. Bossing mo, bossing. Panginoon mo. Accept Him to be your Savior and you will be saved. Ganito lang gawin mo. Taas mong kamay mo and pray to Him right now. Sabihin mo, Panginoong Hesukristo, yes. Sabihin mo mula sa iyong puso, personal, Panginoong Hesukristo, lumalapit po ako sa iyo. Sapagkat gusto kita na makilalang lubos at gusto kita na maging aking Diyos, aking Panginoon at aking tagapagligtas. Ibinibigay ko po ang buong buhay ko sa iyo, Panginoon. Sapagkat simula sa gabing to, you are now my Lord, my God, and my Savior. Lord, tanggapin mo po ako and enter into my heart to be my Lord, God, and Savior. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Sumasampalataya po ako na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao na matay upang ako ay mabuhay magpakailanman, na buhay na mag-uli ka, to give me eternal life. Upang ko saan ka duroon din at kakasamahin mo ko sa second life sa buong eternity. Lord, right now, I am now your servant. Tanggapin mo po ako bilang iyong anak. Jesus Christ, you are my Lord, my God, and my Savior. Amen. Kung pinanalangin mo yan, you are now a child of God. Magbasa ka ng Bible, talk to Him, pray to Him. Every day, every minute, every second. God bless everyone. Hallelujah. Maraming salamat. Heal those who are sick right now. May the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen.